Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung mga araw na parang kahit simpleng bagay, bigat na bigat ka? Tipong nagbuhat ka lang ng kalahating timba ng tubig pero parang buong balde ng problema ang inakyat mo sa hagdan? Minsan napapaupo ka na lang, nakatingin sa malayo, na parang may sinisilip na sagot sa kawalan. Pero sa totoo lang, napagod ka lang. At oo, normal lang yon. Hindi ibig sabihin mahina ka. Tao ka lang, may hangganan. May kailangan ding huminga. Minsan kasi, sa sobrang dami ng ginagawa, trabaho, pamilya, mga obligasyon, minsan pati mga tao sa paligid mo parang wala ka ng oras para sa sarili mo. Parang lahat may hinihingi sa'yo, pero ikaw, hindi mo alam kung kanino ka pwedeng humingi ng pahinga. At kapag napagod ka, may mga taong mabilis pa sa 5G magbigay ng komento. Ay, mahina ka na. Ay, nag-give up ka na agad? Ay, hindi ka na katulad dati. Pero tanong ko sa'yo, kailangan ba talagang panay laban araw-araw? Hindi ba pwede minsan, simpleng umupo ka lang, huminga, at sabihing, pagod ako, pero hindi ako susuko. Kasi may pagkakaiba ang pagod sa pagiging mahina. Ang pagod, natural. Ang mahina, mindset. At ikaw, hindi ka mahina. Nauubusan ka lang minsan pero hindi ka sumusuko. May mga araw talaga nagigising ka ng maaga pero pakiramdam mo parang hindi ka pa natutulog. Yung parang katawan mo nasa 2025 na, pero yung energy mo naiwan pa sa 2010. Minsan gusto mo nang mag-check out sa lahat, kahit sandali lang. Yung tipong mapapaisip ka, pwede bang i-pause ang buhay? Pwede bang ako naman muna? At dito nagsisimula ang unang katotohanang kailangan mong marinig. Hindi dahil napagod ka ngayon, ibig sabihin, mahina ka na. Ang pagod ay hindi sukatan ng lakas. Sa totoo lang, nauubos lang ang may ginagawa. Napapagod lang ang nagtatangkang ayusin ang mundo, kahit hindi naman siya ang may kagagawa ng gulo. Napapagod ang lumalaban. Napapagod ang nagbibigay. Napapagod ang nagmamahal. At ang pinaka napapagod? Yung palaging nagpapakatatag kahit hindi niya alam kung sino pa ang nagtatatag para sa kanya. Parang cellphone lang yan. Kahit pinakamahal na model, kahit pinakamabilis, kahit pang gaming pa, mauubos at mauubos ang battery. Hindi mo naman sasabihin na mahina ang phone mo pag na-lowbat, di ba? Ang sasabihin mo lang, lowbat lang, charge ko ulit. Sana ganun ka rin tumingin sa sarili mo. Lowbat minsan, pero hindi sirang tao. Napagod lang, pero hindi tumigil ang puso. Nauubos minsan, pero hindi dahil mahina, kundi dahil sobra kang nagbibigay. Kung minsan, napapagod ka sa trabaho, normal yan. Hindi ikaw ang problema, hindi rin ang kakayahan mo. Tao ka. At kahit gaano ka karesponsable, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kamatiyaga, darating at darating yung moment na parang gusto mo na lang i-wrap up ang lahat. Umuwi, humiga, at magmukmok ng may konting drama. Lahat may ganon, hindi ka nag-iisa. Pangalawa, minsan napapagod ka hindi dahil mabigat ang ginagawa mo, kundi dahil mabigat yung hinihila mong emosyon. Minsan yung stress na hindi mo nasabi, sama ng loob na hindi mo nailabas. Mga desisyon na kailangan mong gawin pero hindi mo alam kung tama ba. Yung tipong paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na okay lang ako. Pero sa totoo lang, ang totoo hindi naman. Kaya nauubos ka. Pero ito ang mahalagang tandaan. Hindi kahinaan ang pag-amin sa pagod. Katapangan yon. Bakit? Kasi ang taong umaamin na pagod siya, yun ang taong handang umayos magpahinga at bumangon ulit. Ang taong nagtatago ng pagod, yun ang unti-unting nabubutas sa loob. Hindi niya namamalayan. Hindi dahil mahina, kundi dahil hindi niya hinarap. Alam mo yung analogy ng kawayan? Kapag malakas ang hangin, yumuyuko siya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil matalino siya. Marami sa atin, pinipilit tumayo ng tuwid kahit halos lumilipad na ang kaluluwa natin sa pagod. Pero minsan, ang pinakamatatag na tao ay yung marunong yumuko sandali para hindi mabuwal ng tuluyan. May isa pang bagay na gusto kong i-share. Minsan napapagod ka kasi masyado mong iniintindi ang hindi mo dapat iniintindi. Iniintindi mo yung galit ng iba na hindi mo kasalanan. Iniintindi mo yung paglayo ng hindi naman nagpapaliwanag. Iniintindi mo yung ugali ng taong hindi mo naman kontrolado. Iniintindi mo yung bigat na dapat hindi ikaw ang nagbubuhat.
kaya ka napapagod. At hindi mo kasalanan yon, pero responsibilidad mo na itigil yon. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat para patunayan na malakas ka. Minsan ang tunay na lakas ay yung kaya mong bitawan ang mga bagay na hindi na para sa'yo. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil marunong kang pumili ng laban. At habang nakikinig ka ngayon, baka iniisip mo, oo nga, pagod ako. Pero paano ba bumawi? Simple lang, huminga ka muna. I-clear mo sandali ang utak mo. Kilalanin mo yung pagod, pero huwag mong hayaang iyon ang magdikta kung sino ka. Hindi ka pagod lang, hindi ka ubos lang, hindi ka luhaan lang. Ikaw yung taong ilang beses nang bumagsak pero ilang beses ding bumangon. At bago tayo tuluyang lumalim sa susunod, gusto ko lang sabihin ito, hindi ka mahina, hindi ka kulang, hindi ka atrasado, hindi ka failure, napapagod ka lang. At kung napapagod ka man ngayon, hindi ibig sabihin tapos ka na, nagre-recharge ka lang. Alam mo yung feeling na kahit anong pilit mong ngumiti, ramdam mo pa rin sa loob na parang may mabigat na nakapatong sa dibdib mo? Hindi mo naman alam kung trabaho ba problema sa bahay o simpleng pagod na inipon mo ng ilang taon. Pero naroon siya, tahimik, mabigat, at minsan parang ayaw kang bitawan. At ang madalas mong tanong sa sarili mo, normal ba ito? Ako ba ang problema? Pero ang totoo, hindi ikaw ang problema. Natural yan. At kung may hindi normal dito, yun yung expectation ng ibang tao na kailangan mo palaging kaya, na kailangan mo palaging matatag, na bawal kang mapagod. Dahil sanay na sila na ikaw yung inaasahan. Ikaw yung masipag. Ikaw yung kayang-kaya yan. Ikaw yung hindi umaayaw. At minsan, dahil doon, nakakalimutan nilang tao ka rin. Pero ito ang hindi nila alam, kahit yung pinakamalakas na tao, napapagod. Kahit yung pinakamasayahin, napapagod. Kahit yung pinaka-nagbibigay, napapagod. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil tao silang may puso, may pangarap, at may limitasyon. Ang mas masakit? Minsan yung mga taong inaasahan mong makakakita ng pagod mo, sila pa yung hindi nakakakita. Ang galing nila sa, uy, bakit ganyan ka? Pero sablay sila sa, gusto mo ba ng tulong? Kaya minsan, tahimik ka na lang, nilalaban mo mag-isa. Inuubos mo ang sarili mo nang hindi mo alam. At sa sobrang dami ng responsibilidad, tuloy-tuloy ka lang. Walang pause, walang off, walang me time. At kapag dumating yung araw na hindi ka na makagalaw, sasabihin pa ng iba, mahina ka na. Pero mali sila, hindi ka mahina na pagod ka lang dahil ikaw yung palaging lumalaban. May mga pagkakataong mapapaisip ka, bakit parang ako na lang lagi? Bakit parang ako yung sumasalo sa lahat? Bakit kapag may kailangan, ako yung tinatakbuhan? Pero kapag ako yung nangangailangan, biglang may group chat na tahimik at hindi mo naman sila masisi. Sanay kasi sila na kaya mo. Sanay sila na matatag ka. Pero hindi ibig sabihin nun, wala kang karapatang mapagod. Meron, at hindi kailangan ng permiso para doon. Kung minsan napapagod ka sa mga responsibilidad, normal yan. Pero may ibang klaseng pagod na mas malalim. Yung pagod sa puso. Yung pagod sa isip. Yung pagod sa pagiging okay kahit hindi naman talaga. Yung pagod sa pagpapalakas kahit wala ka ng lakas. At ang problema sa pagod na yan? Hindi agad nakikita. Hindi tulad ng putok sa labi o pilay sa paa. Yung pagod sa puso, walang benda, walang cast, walang band-aid. Pero mabigat. At madalas, ikaw lang ang nakakaalam. Minsan kailangan mong tanungin ang sarili mo, pagod lang ba ako? O may binubuhat akong hindi ko na dapat buhatin? May pinipilit ba akong ayusin na hindi ko naman responsibilidad? May sinusubukan ba akong i-please na kahit kailan hindi naman nakikita yung effort ko? O may pinaninindigan ba ako para lang mapanatili yung kapayapaan kahit ako mismo ang hindi mapayapa? Totoo yan, dahil minsan napapagod ka, hindi dahil sa dami ng ginagawa mo, kundi dahil sa dami ng iniintindi mo. Iniintindi mo yung emosyon ng iba. Iniintindi mo yung reaksyon nila. Iniintindi mo kung maiinis ba sila. Iniintindi mo kung may masasabi ba sila. Iniintindi mo kung sapat ka ba. Iniintindi mo kung tama ka ba. At sa buong panahon na iniintindi mo sila, nakalimutan mo nang intindihin yung sarili mo. Naalala mo ba yung analogy ko kanina tungkol sa kawayan? Eto naman ngayon, isipin mo yung puso mo parang tubig sa baso. Kahit gaano kakalinaw, kahit gaano kadami,
Kapag araw-araw may kumukuha, may umiinom, may naghihingi, mauubos at mauubos yan kung walang nagre-refill. At minsan, ikaw pa yung nag-aalok kahit wala ka na pala. Nawawala yung linaw mo, nawawala yung energy mo, nawawala yung saya mo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil sobra kang nagbibigay. At dito pumapasok yung isang importanteng katotohanan. Minsan ang pagod ay hindi nanggagaling sa kakulangan ng lakas mo, kundi sa kakulangan ng pag-aalaga mo sa sarili mo. Kaya mo. Malakas ka, pero hindi ka robot, hindi ka machine, hindi ka battery pack na pwedeng palitan lang. Kailangan mo rin ng pahinga, oras at espasyo. Kapag napapagod ka, hindi ibig sabihin weak ka. Ibig sabihin tao ka. At ang tao may karapatang huminto, may karapatang huminga, may karapatang umiyak, may karapatang magsabi ng ayoko na muna. At ang pinaka-importante, may karapatang maging totoo sa nararamdaman niya. Hindi ka kailangang maging perfect. Hindi mo kailangan patunayan sa lahat na kaya mo pa. Minsan ang tunay na lakas ay yung pagsasabing, pagod ako. Dahil pag inamin mo yan, doon nagsisimula ang totoo mong pagbawi. Doon ka nagsisimulang mag-recharge. Doon ka nagsisimulang maging mas matatag. At habang pinapakinggan mo to, baka napapaisip ka, oo nga no, hindi ko naman kailangan maging superhuman. Hindi ko kailangan pigain ang sarili ko para lang masabing malakas ako. Minsan, sapat na ang katotohanang buhay ka, lumalaban ka. Kahit pagod, tumatayo ka. Kahit takot, patuloy ka. Kahit pagod na puso mo, nagmamahal ka pa rin. At kung nararamdaman mong medyo mabigat pa rin sa dibdib mo ngayon, huminga ka muna. Bigyan mo ng space yung sarili mo. Hindi ka mahina, hindi ka kulang, napapagod ka lang, at natural yan. At kung nandito ka ngayon, nakikinig pa rin. Ibig sabihin isang bagay ang sigurado. Hindi ka sumusuko. Alam mo yung pakiramdam na kahit ilang oras ka nang nakahiga, hindi pa rin nawawala yung bigat sa dibdib? Yung parang paulit-ulit kang nagre-restart pero hindi naglo-load yung sistema mo? Hindi dahil sira ka ha? Minsan kasi yung pagod na dala mo, hindi nababawasan ng tulog o pahinga lang. Yung pagod na ganun, galing sa loob sa puso, sa isip, sa kung anong hindi mo nasasabi sa kahit sino. Yung tahimik pero malalim. At dito mo makikita kung gaano ka katatag. Kasi kahit ganon kabigat, eto ka pa rin, nagsusubok, nagpapatuloy. Kahit may araw na ang hirap bumangon, kahit may sandaling gusto mo nang tumakbo at magtago mula sa mundo, kahit minsan naiiyak ka na lang bigla habang naghuhugas ng pinggan, tumatayo ka pa rin. Hindi man perfect, hindi man mataas ang energy, hindi man ganado, pero gumagalaw ka pa rin. At minsan, yan ang tunay na sukatan ng lakas, yung kahit pagod ka, hindi ka nawala sa sarili mo. May mga panahon na akala mo ubos ka na. Yung tipong iniisip mo, bakit parang wala na akong gana kahit sa mga dati kong gustong gawin. Tapos magugulat ka, hindi pala dahil mahina ka. Hindi rin dahil tamad ka, kundi dahil ang tagal mo nang lumalaban nang hindi mo kinikilala kung gaano kabigat yung binubuhat mo. Hindi lahat ng pagod nakikita sa itsura. Minsan nasa loob ang sugat. At yung sugat na hindi nabibigyan ng pansin, yun ang pinakamabigat. Pero alam mo ang kagandahan sa pagod, may dulo siya. At yung dulo na yon hindi mo mararating kung hindi mo muna tatanggapin na napapagod ka. Dahil pag inamin mo yan, yun ang unang hakbang para makabawi, para huminga, para mag-heal, para ma-realize mo na hindi ka designed na maging malakas lagi. Hindi ka ginawa para maging matatag 24/7. At hindi kailangan. Yung ibang tao, akala nila ang lakas ay yung hindi umiiyak, yung hindi humihinto, yung palaging matapang. Pero ang totoo, ang lakas ay yung marunong tumanggap ng kahinaan niya. Kasi doon ka nagiging totoo, doon ka nagiging tao. Yung kaya mong aminin sa sarili mo na nasasaktan ka, napapagod ka, pero hindi mo hinahayaan na doon magtapos ang storya mo. Marami kasing may maling akala na pag sinabi mong pagod ka, ibig sabihin wala ka ng laban. Kaya mo ba? Siyempre kaya mo. Pero hindi lahat ng pagod dapat labanan. Yung ibang pagod dapat pahingahan. Yung iba dapat i-let go. Yung iba dapat i-share. Yung iba dapat bitawan kasi hindi na healthy. Hindi ka nawawalan ng lakas pag nagpaalam ka sa sobrang bigat. Ang totoo, doon ka pa nagkakaroon ng space para makahinga ulit. Minsan kailangan mo lang ng isang simpleng moment, yung tahimik.
Yung walang kailangang isipin, yung walang kailangang sabayan, yung wala kang kailangang patunayan kahit kanino. Yung ikaw lang at yung utak mong gustong magpahinga. Kasi sa sobrang bilis ng buhay ngayon, akala natin normal yung laging pagod, yung laging stress, yung laging kaya pa. Pero ang totoo, parang cellphone lang ng bawat tao. Kahit gaano kabilis ang processor, kung hindi mo i-charge, mamamatay at mamamatay. Hindi ka robot, hindi ka unlimited energy. Tao ka na may emosyon, may pinanggagalingan, may pangarap, may pinagdaanan. Kaya okay lang mapagod, okay lang huminto sandali, okay lang umupo, huminga ng malalim at sabihing, hindi ko kaya ngayon. Hindi ibig sabihin di mo kaya bukas, hindi ibig sabihin mahina ka, ang ibig sabihin lang, tao ka. At ang tao, lumalakas kapag nagpapahinga. At alam mo yung maganda pa? Yung mga pinaka napapagod sila rin yung mga taong may pinakamalambot na puso. Sila yung masipag, sila yung may malasakit, sila yung hindi basta-basta umaalis kahit pagod na pagod na. Sila yung may lakas na hindi halata, yung tahimik pero matatag. At kung ikaw yon, saludo ako sa'yo. Dahil hindi madali ang ganyang klaseng puso. Pero ang ganda niya, kasi totoo, habang nakikinig ka ngayon, baka may mga bagay kang pilit pang pinapasan, mga alaala, mga panghihinayang, mga responsibilidad, mga taong hindi na dapat sa'yo pero hindi mo mabitawan. Mga pressure na hindi mo binibigyan ng pangalan pero binubuhat mo araw-araw. Gusto kong sabihin sa'yo, hindi mo kailangang buhatin lahat. Hindi mo kailangang sagipin ang mundo. Hindi mo kailangang pasanin ang hindi na para sa'yo. Kung pagod ka, pwede mong pahinga. Kung mabigat, pwede mong ilapag. Kung ikaw lang ang nagbubuhat, pwede mong i-share. Hindi ka selfish kapag inuna mo sarili mo. Hindi ka mahina kapag nagpahinga ka. Hindi ka tumatakas kapag umuurong ka muna. Minsan mas matapang pa nga yun, yung marunong magsabi na, sandali lang, kailangan ko muna alagaan sarili ko. At bago kita iwanan sa mensahe ko, gusto kong sabihin to ng malinaw, hindi mo kailangang maging perfect para maging malakas. Hindi mo kailangan maging walang pagod para maging deserving. Hindi mo kailangan maging palaging okay para sabihing matatag ka. Ang lakas, hindi nasusukat sa dami ng laban na natapos mo. Ang lakas, nasusukat sa tibay ng puso na kahit pagod, tumitibok pa rin. Kahit bugbog, nagmamahal pa rin. Kahit ilang ulit nadapa, handa pa ring tumayo. Kaya kapag nararamdaman mong mahina ka, tandaan mo to, hindi ka mahina, napapagod ka lang. At may karapatan kang magpahinga. May karapatan kang gumaan ng loob. May karapatan kang bumalik sa sarili mo. Kaya kung nandito ka pa ngayon, ibig sabihin may lakas ka pa. Kahit kaunti, kahit hindi ganun kalakas, pero nandyan pa. At minsan, sapat na yon para magsimula ulit. At kung may gusto kang ibahagi, kung may bigat kang gustong ilabas, isulat mo sa comments. Malay mo, yung kwento mo, makatulong sa iba. At kung sa tingin mo, may isang taong kailangan makarinig nito, i-share mo sa kanya. Huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Hindi dahil kailangan, kundi para lagi kang may kausap na magpapaalala sa iyo ng isang bagay. Kaya mo pa, at kahit pagod ka, hindi doon nagtatapos ang lakas mo. Ang totoo, doon pa lang nagsisimula. Quick lang bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto kong makita kung saan umaabot tong channel na to.